Magandang umaga po sa inyong lahat. Iniaalay po natin ang misang ito bilang pasasalamat sa nakalipas na gabi na pagdiriwang ng ating parokya. No? Sa mga hindi nakababatid, no? Kagabi, dinaos natin yung ating cultural presentation bilang kick-off activity natin para sa ika-38 anibersaryo ng canonical coronation ng ating mahal na Birhen. Kagabi sana nakita ninyo yung mga lola natin sa pamayanan. Ako, ang gaganda po nila. No? Mga nakalipistik pa. No? Mga sumayaw, humataw. Kaya tanggap natin. Kaya minsan yung iba wala dito. No? Mga masasakit yung mga kasukasuan. Sabi ko naman, meron tayong sponsor kagabi, Alaksan. No? Pero kagabi po, sana po napanood niyo kahit po sa live na talagang sobrang punong-puno po yung puso ko. I never realized na ang Peña Francia pala kapag nagpatawag ka ng sayawan, talagang hataw. No? Talagang pupunta at makikiisa. Kaya una, salamat sa Diyos. Kaya iniaalay natin ang pagpapasalamat sa misang ito. At maraming salamat po sa lahat na naging bahagi ng ating cultural night. Sa linggo, sa susunod na linggo, ating gaganapin naman yung ating street dancing festival. No? Kaya marami na naman tayong makikitang mga nakabihis Filipiniana upang pasinayaan ang ating gawaing ito bilang bahagi ng ating anibersaryo. Kung meron man po kong isang laro nung ako ay bata na hindi ko masyadong sinasalihan sa panahon ng mga children's party at Christmas party, ito po ang larong Trip to Jerusalem. Very rare po yung aking memory na sumali ako sa larong ito. Bakit? Sa mga nakakaalam po ng larong ito at sa mga nakaranas na makipaglaro ng Trip to Jerusalem, ito po ang isang pamantayan, ang mag-agawan sa iisang upuan. At sino po yung nananalo sa Trip to Jerusalem? Hindi lamang yung mabilis tumakbo. Ang nananalo, yung magaling maniko. Ang nananalo, yung mabilis mangpatid. Kaya sa larong Trip to Jerusalem, itinuturo sa atin na sadyang may mga, kahit pa sa murang gulang, sadyang gagawin ng lahat, mapasa iyo lamang ang tanging upuan. Sa ganitong diwa po natin, maaaring maunawaan ang mga pagbasa natin ngayong 31 linggo sa karaniwang panahon, kung saan ginamit ni Jesus ang paglalarawan ng tanging upuan na ibig ng mga eskriba at pariseyo na agawin mula kay Moises. Silya, upuan. Marami po yung pakahulugan natin sa silya at upuan. Maraming ibig sabihin natin kapag silya o upuan na ang siyang ating pinag-uusapan. Kapag sinabi nating chairman o chairperson, ito po yung mga boss, mga leader, mga bigatin, ika nga. Meron tayong sinatawag na reserved seats, upuan para sa mga pandangal, mga espesyal at natatanging silya para sa mga iilan. Meron tayong upuang pandangal, lugar para sa mga may sinasabi, lugar para sa mga matataas na antas ng lebel sa pamayanan, upuan, silya. Subalit, ang upuan ay hindi lamang dapat upuan. Ang upuan nagtataglay ng kapangyarihan. At ano po yung kapangyarihang itinuturo ni Jesus? Mahigpit po yung paalala ni Jesus, hindi lamang sa mga eskriba at pariseyo, kundi mahigpit na paalala para po sa ating lahat. Ikaw man ay may kapangyarihan o wala. Ikaw man ay maliit o malaki. Ikaw man ay mayaman o mahirap. And I believe, my dear friends, the greatest sin against holiness is not walking our talks. At yun po yung tinuligsa ni Jesus sa ating ebanghelyo. Marami nagpapahayag, pero hindi naman sinasabuhay yung kanilang ipinapahayag. Kaya alam niyo, no, total, tapos na naman po yung eleksyon, pwede ko na pong sabihin ito, may mga nanalo na. Alam niyo, natutuwa po ako bilang pari kapag yung leader ng pamayanan
Yung leader ng komunidad, nagsisimba kasama ng bayan. Noong nakalipas pong nahalalan, talagang ang dami pong mga barangay chairman na lumapit sa akin. Bakit? Hindi lang para magpakilala sapagkat unang beses ko po silang nakita. Lumapit, bakit? Father, pahingi naman ng blessing. Nung pong misa po ng mga barangay chairman at mga politiko, tatabay ko kay Father, para manalo. Sabi ko sa isang politiko, ginawa pa akong anting-anting. Totoo po, huwag po kayong magagalit. Nakakatakot ang isang leader ng pamayanan na hindi malamang nakita natin sa loob ng simbahan. Yan man ay Katoliko o hindi. At yun po yung isang bagay na tinutuligsa ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayong umaga. We should walk our talks. Isabuhay yung ating ipinapahayag. Maraming beses po na nagkukubli po tayo sa maskara ng pagkukubli. Maraming pagkakataon na inuubos natin yung ating lakas at panahon upang magpakita ng maganda, kakaiba sa kung ano ang tunay na nasasaloob. Kaya ngayong umagang ito, para sa ating lahat na may kapangyarihan, ano po ang siyang ibinibigay na paalala? Una, huwag lamang po nating asamin na maging artista o sikat. Alam nyo, napakarami na po ngayong artista search sa TV. Everybody wanted to become a star. Kung ating titignan, wala naman pong masama. Pero sana kasabay ng ating pagsusumikap o pangarap na maging sikat, dapat naroon yung panawagan na magbigay ng sarili sa paglilingkod. Alam po niyo ito, kapag nakita po ko ng bata, ang una ko laging tanong, anong gusto mo maging paglaki mo? Automatic po yun. Pag may nakita akong bata, I always ask them, what do you want to be when you grow up? Bakit ko po tinatanong? Alam nyo, napansin ko sa panahon natin ngayon, yung mga bata, hindi ko po alam. Sabihin nyo po kung mali o tama ako. Nung bata po ako, automatic po palagi sa akin. Kapag tinanong ako, anong gusto mo maging paglaki? Hindi ko pa gusto maging pari nun. Sasabihin ko, maging piloto, maging abogado, paiba-iba po yung gusto ko. Pero ngayon, napansin ko sa mga bata, kapag tinanong mo sila, anong gusto mo maging paglaki mo? Hindi po sumasagot. Bakit? Sa wari ko, hindi dahil hindi nila alam kung anong gusto nilang maging paglaki. Hindi nakakasagot ang mga bata sapagkat wala namang nagtatanong sa kanila. Wala namang nagpapaalala. Wala namang nagsasabi. At dahil ang media ang siyang unang nakakausap ng mga bata, ano ang kanilang unang gusto? Mag-artista. At napansin ko, yung mga bata, kapag tinanong mo naman, anong gusto maging paglaki? Ang di ko maintindihan, ang laging sagot, maging seaman po. Hindi ko maintindihan ano ang meron sa pagiging seaman. Maliban sa marahil, siguro, malaki ang sweldo. Maraming pera na siyang pwedeng kitain para sa pamilya. Kaya ngayong mga magulang na naririto, mga minamahal ko mga magulang, huwag niyo pong ipagkait sa inyong mga anak na magkaroon ng pangarap kahit sila'y bata pa lamang. Simulan niyo sila sa pagtatanong, anong gusto mo maging sa paglaki mo? At sana, tayong malalaki na, pwede pa rin naman tayong tanungin, anong gusto natin maging? Sana maging bahagi ng ating sagot, huwag lamang maging sikat, huwag lamang maging artista, kundi naisin po natin ang makapagbigay ng sarili, makapaglingkod. Alam niyo, napakadami pong tumakbo noon lamang pong Covenant Hope Mass po natin, talagang first time na napuno ng simbahan ng mga kandidato sa politika. At kung tatanungin natin silang lahat, bakit ka tumatakbo? Siguradong sagot nila, hindi lang for world peace. Ang sagot ng bawat kandidato, gusto ko pong maglingkod sa barangay. Tama po ba? O dumisan, may natanong akong kumakandidato ng SK, ito halatong halong biro.
Isang tinanong ko, ba't ka ba tumatakbo? Malaki daw po yung sweldo. Pinagkakitaan mo pa yung barangay. Totoo po. Pero minsan naisip ko po, kung ang lahat ng tumatakbo sa barangay ay para maglingkod, kumusta yung barangay natin ngayon? Kumusta? Gayong lahat pala sila, gustong maglingkod, gustong tumakbo sa larangan ng paglilingkod. Kaya alam niyo, ngayon ko lamang ito sasabihin, yung mga nanalo, ipinagdarasal ko po sila. Simula po nung malaman ko yung mga nanalo, isa lang po yung dasal ko. Sana maging totoo yung kanilang plataforma. Sana maging makatotohanan yung kanilang paglilingkod. Sapagat ang unang maapektuhan, tayo, ang pamayanan, ang bawat barangay na kanilang pinangakuang paglilingkuran. At ito ang siyang unang paalala sa lahat sa atin. Huwag lamang natin naising maging sikat. Huwag lamang natin pangarapi maging artista. Kasabay ng ating pangangarap sa tugatog ng tagumpay, laging dapat kaakibat, ibig kong maglingkod at magbigay ng sarili. Pangalawa, itinuturo sa atin ni Jesus ang pamumuhay sa katotohanan. Yung po yung problema, kapag ang isang taong nagpapahayag ng kanyang kabanalan, malimit ang kanyang nagiging kasalanan, hindi tugma ang nakikita ng mata sa kung ano ang laman ng kalooban. Ito'y bahagi pa rin ng pagiging artista. Ang simbolo po ng entablado o ng pinilakang tabing ay dalawang maskara. Isang nakatawa at isang umiiyak. Sa sinaunang Griego, nagmamaskara po ang mga gumaganap upang ikubli kung ano ang nasa loob. Nagtatago sa magandang maskara ang isang artista at tagapagtanghal upang itago kung ano ang totoo. Ipakita lamang kung ano ang siyang maganda. Hindi ba't ganun ang gawain ng isang artista? Kinakailangang umarte at magkunwari upang makahikayat ng kapwa. Ngayong umagang ito, matapos po nating asamin na maglingkod, maging totoo. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, yung katotohanan, tila baga para sa ilan, 10 pera na lamang. Totoo. Minsan may mga tao tayong mariringgan, okay lang yan, white lies naman. But there is no such thing as white lies. Lying is lying, and lying is not normal. Matakot po kayo, mga minamahal kong mga kapatid, kapag nahirati. Sa Tagalog, kapag nasanay na sa pagsisinungaling. May mga tao po, napakalit na bagay, ikukubli pa ng katotohanan. Ang dami po sa atin, nasanay nang itago yung katotohanan sapagkat sanay na sanay magsinungaling. Isang test na dapat niyong tignan. Kailan po kayo huling nagkubli ng katotohanan? Kahit na simple o maliit na katotohanan at piniling magsinungaling. Balikan niyo po yun. At ano ang inyong naging pakiramdam? Kapag sinabi po ninyong, Father, nung nagsinungaling ako, medyo kinabahan po ako. Congratulations, may konsensya ka pa. Pero, nung huling magsinungaling, hindi malamang kumurap ang iyong mga mata, kabahan ka, baka wala ka ng budhi. Ang pangalawang paalala ni Jesus sa ating lahat, maging makatotohanan. Pangalawa, una, asaming maging banal. Pangalawa, mamuhay sa katotohanan. Ang pangatlo, mamuhay na may kababaan ng kalooban. Why? Because, my dear friends, always remember this. The best measure of holiness is our ability to be humble. Uulitin ko. Ang sukatan ng buhay kabanalan ay ang ating kahandaang mamuhay ng may mababang kalooban. Pero ano po ba yung humility? Yung humility, yung tanggapin ano ang katotohanan. Hindi ba't meron pong tinatawag tayong false humility?
Ibig sabihin, ito, brother, ang galing-galing mo ha. Sasabihin mo, hindi naman. Uy, sister ha, okay yung sinabi mo kanina, tsamba lang. Humility is looking at ourselves on how God looks at us. Minsan kasi akala natin yung humility, ibaba ng todo yung sarili. Hindi. Kundi tanggapin, tignan. Paano ba ako tinitignan ng Diyos? We are His beloved. You are the apple of His eye. Kaya kung may nagsabing, ang galing mo naman, pwedeng sabihin, maraming salamat. Because humility is not putting ourselves lowly, but humility is looking at ourselves on how God looks at us. And humility, my dear friends, for that matter, is the foundation of all virtues. Ang isang taong mababa yung kalooban, hindi mahirap maglingkod. Ang isang taong mababa ang kalooban, magiging madali ang magmahal. Dahil isang taong mababa ang kalooban, kaya niyang tanggapin ang lahat, maganda man o pangit. Kaya niyang tanggapin ang lahat, kasawian man o tagumpay. Sapagkat isang kanyang pinanghahawakan, biyaya ng Diyos ang lahat. Ang lahat ay galing sa Diyos. Kaya nga po, ngayong umagang ito, itinuturo sa atin ang ating mga pagbasa, kabahan at matakot tayo kapag hindi tayo nagiging makatotohanan sa tatlong hamon ng buhay kabanalan, ng buhay ng may katotohanan, at ng buhay na may kababaan ng kalooban. Ang sabi sa unang pagbasa, matakot kayo, sapagkat akong si Yahweh ang siyang babalik sa inyo. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, buong katapatan po natin tignan at suriin ang ating mga sarili. Ano po yung tanging dahilan kung bakit tayo gumagawa ng mabuti? Ano po yung tanging nating motivation kung bakit nagbibigay pa rin ng sarili? Pinagkalooban tayo ng kapangyarihan, hindi upang maging sikat. Napagkalooban tayo ng kapangyarihan upang mamuhay ng may kabanalan. Napagkalooban tayo ng kapangyarihan upang isulong ang katotohanan. At napagkalooban tayo ng kapangyarihan upang makapagbigay ng sarili sa paglilingkod gamit ang kababaan ng kalooban. Sa misang ito, huwag po sana tayong mapagod sa kabubuhat ng ating sariling mga bangko. Dahil isa lang ang sikat, isa lang ang magaling, at ito ang siyang hamon sa atin na tularan ng ating Ama na siyang tunay na bida ng lahat. Amen.